Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Pati ba naman special award, lutuan pa din. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuport dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe pa rin tayo ngayon. So kahapon nga grabe ang tensyon ng pagkaka-announce ng Miss Universe kasi nga 'di ba parang grabe lalo na yung sa top 5 ay nako talagang yung hininga mo. Kasi ayoko talaga ng ganito eh. Yung sunod-sunod, papasok ba si Philippines, yung bawat next step na gano'n. Pero ako, yesterday, to be honest, confident ako kay Philippines na makakarating siya hanggang sa top 5. Yung kumpiyansa ko buo. Kung meron pang top 3 yan baka nakalusot pa yun sa top 3, di ba? So, yon. Kaya, doon pa lang sa first top 30, alam ko papasok si Philippines. So, hindi ako nangangamba dyan. Sabi ng gano'n nila, ay nako, grabe ang announcement. Talagang nakakakaba. Sabi ko, hindi ka naman kailangan kabahan kasi nakita naman natin yung performance ni Philippines. At saka si Philippines, bongga talaga ang ipinakita. So, yun. Kaya pasok yan sa banga. Sabi gano'n, ako hanggang top 12 lang yan. Kumpiyansa ako na sa second cut ng announcement nila kasi di ba parang alphabet kung papansinin mo. Tapos lumagpas na kay Puerto Rico. Pero ang nangyari, yung pinakamataas ang score, ayun yung tinawag nila. Kaya sabi ko, ay nako, sa second yung tatawagin. So, pasok pa rin talaga si Philippines. And then, pagdating naman sa top 5, ay ayun ang pinakabongga. Sabi nila, so makakarating ba si Philippines sa top 5? Oo naman. So, yun talagang makakarating yan. And then, ayun nga, nakapasok na sa top 5 and everybody's happy nang maibalik ni Atisa yung posisyon natin, di ba? Na naka-unlock na lumaban kay Celeste Cortesi, wala. Tapos lumaban kay, after Beatrice Luigi Gomez, di ba? Celeste Cortesi, hindi tayo nanalo. Tapos sumunod, nilaban natin si Michelle D, hindi tayo nanalo. Tapos last year, parang pababa na ng pababa. Kasi from top 10, ngayon biglang uy, ano nangyari? So, ayan. So, binuksan uli ni Atisa Manalo ang susi ng top 5, di ba? So, yon. Kaya sana yung mga susunod na Miss Universe Philippines ay hindi lang top 5 ang marating nila or third runner-up sana manalo. So, yon. So, alam ko nag-iisip kayo, sino ba? For sure, maghahanap ang Miss Universe Philippines organization ng kasing tulad ni Atisa Manalo. So, kahapon, sa ipinakita ni Atisa Manalo na galing, bumilib ako doon sa Q&A, kung gaano siya ka-strong, dabi kung paano siya magsalita. Dito nakita ko yung grow up ng isang Atisa Manalo. At hindi lang yon, yung paano niya tinanggap yung nakuha niyang posisyon after na i-announce ang top 5. So, yun yung nakakatuwa kay Atisa, no? Yung parang, ay, kung paano niya in-accept, kung paano niya, okay, so, ito lang yung narating ko, so, okay na to. So, yon. So, sobrang happy ako doon. And then, plus, nandiyan nga, after nang i-announce ang third runner-up, nilapitan siya ni Mr. Nawat at kinausap, kinongratulate. So, sabi naman daw ni Atisa sa kanya ay naiintindihan niya ang sitwasyon. So, ibig sabihin, naiintindihan ni Atisa yung mga mekos-mekos na nagaganap dito sa Miss Universe. At para sa kanya, it's okay. Basta ang importante ay nilagay siya doon sa damang posisyon, di ba? So, kung ako tatanungin mo, my gosh, talagang nakaka-proud ang isang Atisa Manalo kasi kung babalik ka dun sa mga laban niya, di ba? Nangangamba kayo, baka hindi manalo. Pero ako, ramdam ko talagang malakas ang isang Atisa kasi sa tuwing makikita mo siya, hindi mo madi-deny na she's a queen. Oho. And then, plus, nandoon yung ganda niya talaga. Ang hindi ko lang masiguro doon kung siya nga ba yung ipapanalo talaga ng Miss Universe. Kasi alam naman natin yung organization, di ba?
Hay nako, nakakaloka. So ako ayoko talaga nasisilipan nila si Atisa na hindi nagpe-perform, hindi nag-aano kasi madali silang manligwak, di ba? Nakita ninyo kung paano yung ginawa nila dito sa mga ineltukuyo nila, katulad na lang syempre ni Peru na magaling din naman pero nawala sa eksena. Siguro bakit ba na El Tocuyo si Peru? Parang feeling ko dahil doon sa maling ginawa niya na nangain siya ng airtime during sa preliminary competition. Yung palabas na si Atisa, nakita kasi doon sa back niya anino ni Atisa pero siya hindi pa siya umi-exit kasi gusto niya makuha yung spotlight. So mali yon kasi dapat maingat ka dyan. Mabilis dapat yung proseso mo. So, pag sinabing 1 minute, 1 minute. Pag sinabing 30 seconds, 30 seconds ka lang. Ganon. Kaya, ayun yung naisip ko na ikinaligwak ni Peru. Pero nagulat ako kay Ecuador. Kasi sa Ecuador, parang ang galing-galing. Talagang masasabi natin, magaling magsalita. Tapos yung journey niya dito sa Miss Universe, ay, wale, di ba? Parang, ano nangyari? Ganon. Just ko, Lord, nakakaloka. As in, kahit sa top 30, wala sa Ecuador. So, di ba, isa to sa mga parang tinitingnan natin na malakas. Pero ako naman, yung nakita ko naman siya in person, di ba, sinabi ko nga sa inyo, na parang hindi naman malakas sa Ecuador. Parang mahina naman yung laban na Ecuador. Parang hindi naman siya ganun kaganda. Ganon. Pero, nagulat ako kasi, pumasok si Japan. Nabigyan nila ng spotlight si Japan pero sa Ecuador wale, di ba? So parang kung iisipin mo, ay nakakaloka to. Tapos ang pinakanaloka pa ako, ang galing-galing ng performance ni Turks and Caicos at ang ganda-ganda ni Turks and Caicos pero pinasok nila si Rwanda, di ba? So yun, parang ano nangyari? So pumasok si Rwanda tapos wala namang eksena doon sa entablado. Parang naman lang tanggulay, charot. Pero naloka ako tapos biglang pasok sa banga. Biglang sino to? At si Turks and Caicos wala sa eksena. So si Rwanda pasok sa banga. Ganon. Di ba? Parang hindi pero naiintindihan ko kasi it's about balance. So binabalanse nila na dapat albawa, ang kukunin dyan ay 15 na malalakas, tapos 15 na hindi ganong kalakasan, mga ganon. Ay nako. Pero kahapon, dominant pa rin ang mga Latina sa top 30 ng Miss Universe. Ang daming Latina, halos kalahati. Nakakaloka. Kalahati ng top 30, puro Latina. So yun. So ibig sabihin, sa susunod na taon, marami pa din Latinas. Tapos ang Asia, ilang-ilan lang. At ayun nga, 'di ba? Parang pinasok din nila yung mga ibang Africa. So yun. Kaya okay lang din. Sa Europe, konti lang din yung pumasok. Pinagatian na ng ang top 15, top 30 sa 15 puro Latinas. Tapos pinagatian na ng Asia, ng Africa at saka ng Europe yung natitirang 15. Kaya kawawa naman yung iba. So si France ayun sa awan ng Diyos pumasok. Tapos doon naman sa Asia, ay nako, naligwak ang Indonesia. Diyos ko, nakakaloka. Di ba ito isa tong mga piling-pilingan na parang piling nila, mananalo na sila ng Miss Universe. May pabisita pa sila kay Raul doon sa doon sa Mexico ba yun? Di ba nagpunta sila? May mga picture sila ni Raul na together. So ibig sabihin, pag hindi ka maganda, hindi ka pasok sa banga. So yun, nakita ka ni Raul, hindi ka makagandahan. Kaya parang, good luck sa'yo. So yun. Pero si Venezuela, 'di ba, pumunta doon sa sa Mexico din, 'di ba? Nagpunta siya ng Mexico para mag-hello kay Raul. Ayun, nabetan siya ni Raul, pasok ka sa banga, ilalagay kita sa top 5. Pero yung kay Indonesia, ay parang hindi. Kahit din naman ako, yun nakita ko naman si Indonesia, hindi naman sa pag-aano. Parang ang mali kasi dito ng Indonesia, kumuha sila ng kamukha ni Ketot, charot. So yan, hindi. Ang dapat, pag Miss Universe kasi, kumuha kayo ng quality talaga, yung beauty. Ayun ang unang-una yung tignan, yung beauty niya, tapos gaano ba siya ka-strong, at magaling pong magsalita. Ayun. So mananalo kayo Indonesia. Pero kasi, yung pinadala ninyo, magaling lang magsalita,
pero kulang sa performance at saka sa beauty. Kaya ganun yung nangyari. Oh. So kahit pumunta ka pa doon at pakita mo sa kanya na magaling kang magsalita, talagang maliligwak ka. Oh, di ba? So yon. At nakakatakot yun kasi kung ang first impression niya sa'yo ay hindi ka na maganda, di good luck. Oh. So yon. At kahit mag-ano ka pa dyan, tumbling ka. So kahapon, syempre, after ng coronation, nagkaroon ng party kagabi. Oo, yung parang nila, party nga sa mga kandidata after ng manalo ni Miss Mexico. So parang welcoming to kay Miss Mexico after party, ganon. Ako naman, hindi na ako pumunta kasi parang sayang yung pera. So itabi ko na lang kaysa naman ibayad ko pa sa entrance nila, di ba? Para lang makialubilo sa kanila at makita yung mga eksena doon. Diyos ko, alam mo na kung anong mga pangyayari doon. Hindi naman na bago sa atin to. So, yon. So, syempre, masayang-masaya sila after na ibu sila ng milyon-milyon tao doon sa loob ng ng hall kahapon na kung ilan ang tao doon ay halos lahat ay nagbusa kanila ng bonggang-bongga hanggang sa makalabas ang Miss Universe, di ba? So, medyo dito parang nagdi-disagree yun lahat na parang hindi ka dapat ang nanalo. Kasi naman, alam nyo sa totoo lang, wala naman akong problema kay Fatima. Mabait naman si Fatima at maganda. Pero ang problema ko sa kanya, hindi naman talaga siya nag-perform. At kahit pa sabihin mo na nakasagot siya sa Q&A, parang hindi naman niya na-deliver ng maayos yung mga sinasabi niya at para pa siyang inaantok. Ganon. Kaya ang thinking ng tao ay kahit sabihin natin na wala naman dayaan na naganap, mukhang nagkaroon ng dayaan kasi nga sa sitwasyon na ipinakita nila. Di ba? Kasi parang kulang talaga. Sabi ko nga sa inyo, iniisip ko, kailan ba naging panalo talaga yung eksena nito ni Mexico? Oo, marunong maglakad pero mas marami ang bongga sa kanya. At para sa akin, sa totoo lang, kung ako ang maghuhurado, hanggang top 30 lang tong si Mexico. Hindi na to aabot ng second cut kasi hindi naman siya remarkable doon sa 30. Kumbaga parang tama lang na nakapasok siya ng top 30. Dapat happy na siya doon. Pero yung para sa susunod na next round pa, aba ate, ambisyosa ka na yan. So kaya ganun yung nangyari na parang tapos ang ano-ano pa ng suot niya na parang pan-Chinese New Year. Hindi pa naman Chinese New Year, di ba? So, nakakaloka. Kaya nawindang siguro talaga ang lahat, di ba? So, yan. Kaya ang ending ay, boo! Ganon ang nangyari. So, lumakad sila ng binubu sila ng mga tao. Pero syempre, kiber na ang organization kasi ayun nga, may nanalo na. Tapos, kiber naman yung bagong Miss Mexico, yung bagong Miss Universe, kasi panalo na siya, di ba? So, parang wala na kayong magagawa kahit pa mag-rally-rally kayo dyan. Pero, matakot sila sa balik ng tao sa kanila. Kasi baka dumating ang panahon na ang Miss Universe nila ay sa TV na lang manood, di ba? At hindi na sila puntahan para pag-aksayahan ng panahon. Ganon. At baka ang ending niyan ay wala nang manood ng Miss Universe. Ganon, kung patuloy niyong gagawin yan. So, ayun yung nakakatakot daw sa ginagawa nila. Oo, meron nga silang na-push na ipananalo nila, pero ikasisira naman to ng organization ng yung credibility na tinatawag. Kaya medyo nakakalungkot kung iisipin mo na parang sayang, no? So, pero kung ano man yan, kung totoo man, edi sana nag-deliver yung candidates na bonggang-bongga para walang ganyan-ganyan. Hay nako, nakakaloka. So, eto na. Pagdating naman sa mga awardee yesterday, so, syempre, beyond the crown, top 3. So, ito ay sa botohan. So, ang nanalo dito, ang third place ay Philippines. So, yan. So, second place naman ay si Netherlands. Tapos, winner naman ay si Paraguay. O, ito, naging maintriga din yung kay Paraguay na marami nagsasabi na, Mama Sam, mukhang niluluto dito si Paraguay kasi nga, di ba, yung jowa. Oo. Pero, sa kabilang banda, hanggang top 30 lang. So ako naman, yung nakapasok siya sa top 30, I'm very happy. Kasi parang feeling ko wala namang kinalaman dun yung jowa. And ayun naman si Paraguay naman, ay nakita naman natin,
talagang nag-perform ng bonggang-bongga. At in fairness kay Paraguay, ang ganda ng ipinakita, di ba? So yon, kaya okay sa akin yon. Pero kahapon, ayun nga, so sila yung nanalo, kasi botohan naman to, di ba? So kung may pera naman at pang-support na para bumoto, so talagang mananalo sila dyan. And then si Philippines naman ay sunny puwersa naman ang mga kababayan natin, at sa lahat ng mga bumoto dyan, ay maraming salamat sa inyo on behalf of Atisa Banalo. Ako na ang magpapasalamat din on behalf of organization ng Miss Universe Philippines. Kasi nakakatuwa naman kasi 'di ba parang at least 'di ba na-push natin si Philippines. So yan. And then kung tutuusin, kung akong tatanungin mo, ang ganda-ganda diyan ng video ni Atisa. Ang galing nung ginawa niya diyan. Nangilabot ako. Kaya lang wala naman tayong magagawa. Ayun nga, hanggang doon lang talaga. So okay na 'yon. Third. More than dun sa 30, no, 'di ba? So punta naman tayo dito syempre sa mga Continental Queen. So kahapon nga in-announce na ang Continental Queen ng bagong Miss Universe, at ito nga ang mga nagwagi. Siyempre, ang mga nakakuha ay para sa Miss Universe Americas, ang nanalo ay si Venezuela. Si Venezuela ang kinuha nila. Ang dami-dami namang kandidato doon. Pero si Venezuela talaga yung binigyan nila ng posisyon na ganito, na second runner-up naman sa Miss Universe. And then, ang nakakuha naman ng Europe ay si Miss Malta. Ako naman, hindi naman ako magdi-disagree kay Malta. Maganda naman at si Malta. Kaya lang, nanghinayang ako kasi bakit ganun ay si Malta ang kinuha nila? Bakit hindi si France, di ba? So pero mas maganda naman si Malta kasi wala naman din runners up talaga na galing sa Europe, okay? And then sa Africa naman, syempre yung fourth runner up na si Africa at Oceania ay si syempre Cote d'Ivoire. So yun, so ano daw masasabi ko kay Cote d'Ivoire? Ayan daw yung ibinigay. Happy naman ako for her. So, congratulations. Deserve niya yan. Deserve niya mabigyan ng Continental Queen na bilang Miss Universe Africa. So, ewan ko ano nangyari, bakit Oceania na to nagtipid. So, yun. And then, syempre, si China naman ang Miss Universe Asia. Anong reaction ko kay China? Kung tutuusin, sana ang ginawa nilang Miss Universe Asia ay si Philippines. Sa totoo lang. Tapos, kasi first runner-up na si Vina, parang hindi na dapat. Pero kasi dapat daw si Vina. Diyos ko, tama naman na. Ang pananakit ninyo sa Pilipinas. Okay na yan. Pero dahil hindi nga binigay, happy naman din ako para kay China. Kasi sa totoo lang, deserve din ni China. Pag nakita mo si China in person, talagang masasabi mo, in fairness kay China, deserve niya yung nakapasok ng top 30, deserve niya pa nga sana sa top 12 Pero hanggang doon lang. Pero yung binigay sa kanya yung Miss Universe Asia, ay happy ako for China. And then, buti na lang yun, wala nang pinagpilian kay Philippines at saka kay Thailand. Kasi baka mamaya maging issue pa at maging away pa. So, bayaan mo na sila na lang yan dyan. Diba? Kasi, Diyos ko naman, gusto pa ba natin maging part ng organization na ganito na parang alam mo yon na ang gulo-gulo. So hayaan mo na sila. Kung diyan sila masaya, okay na yan. So ako, para sa akin, panalo naman na si Atisa, third runner-up at third runner-up sa Beyond of Beauty. Ayun, sa Beyond of the Universe, Beyond of the Crowd. So okay na yun. Diba? Kaya ganun talaga. So, alam ko yung iba iniisip ninyo na dayaan naman to masyado. Kahit ba sa mga special award ay dayaan pa din. Hayaan na ninyo. So, bigay na natin yan sa kanila. Diba? So, kung dyan sila masaya, go, go, go. And 555. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo sa mga pinag-uusapan natin. Syempre,
Maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.